magmakaawa o mali. Tayo ay naririto nagdinit-nit dahil naniningil tayo sa gobyerno ni BBM. Panahon na para papingguhin natin ang dismalinhabing gobyerno ni Bongbong Marcos. Bilang pastor, itinuro sa akin na hindi lamang dapat ako nag-aalaga, nagkakalingap, nag-aaruga ng mga tupa para ipalapa sa mga lobo. Dapat handa rin akong magbigay ng proteksyon bilang pastor. Ngayon, anong proteksyon ang makukuha natin sa gobyernong pinamamahalaan ng dinastiya? Mahabang panahon na walang proteksyon na ibinibigay sa atin. Manapa sila pa ang nagsusuko sa atin sa mga bunganga ng lobo na lumalapak sa mamamayan. Merong sinasabi sa Jeremias 1:10. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang kapangyarihan sa mga bansang kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, ipulin at wasakin, ipamon at itatag. Hindi yan gagawin ng political dynasty. Isa lang ang alam ko na mayroong kapangyarihan na magpalaya dahil ang pangalan ng Jeremias ay nangangahulugan ng pagpapalaya. Ito ang parati natin sinisigaw sa lansangan. Ang may kapangyarihan lamang ay ang uling manggagawa. Ang kapangyarihan lamang ng uling manggagawa ang may kapangyarihan para pulutin at ibagsak ang kapitalismo. Kapangyarihan lamang ng uling manggagawa ang maaaring wasakin at durugin ang pribadong ari-arian. At uling manggagawa lamang ang may kapangyarihan para ibangon at itatag ang sosyalisto. Kaya dapat itakda na ang manggagawa ng uling manggagawa ang kanyang mga saysayang papel sa lipunan. Uling manggagawa! Upong mapapalaya! Upong mapapalaya! Uling manggagawa! Magandang hapon mga kasama. Magandang hapon po. Ako si Bonnie Magaranas ng People's Choice Movement. Ang piliin ng masa, ang piliin ng taong bayan ay mga opisyalis na talagang magsiservisyo sa taong bayan. Kaya po ang mga kapulukan, inilahat dito ay dahil peke ang presidente natin, peke ang vice president natin, dahil ang COMELEC ang nanggulo, hindi binilang yung boto natin. Kaya kabulukan ngayon ang nararanasan natin lahat. Kaya ang electoral reforms ang kailangan. Matagal na namin kausap ang COMELEC kung ano-ano ang kapalastugan na sinabi nila. Dahil na-check lahat ng IT experts na niloko tayo noong 2022. Kasama na rin yung 2016. Kaya po, bulok na bulok kayo ng paghawak ng pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr. Ginagaya niya yung kahirapan na naranasan natin nung si Duterte, yung nasa ICC ngayon. Ginagaya niya pa rin yung mga EJKs, lalo na sa mga environmental activists at mga nagko-complain sa gobyerno. Kaya po, sa susunod na eleksyon, ang pinupos natin ay hybrid election. Dapat may manual pagbibilang sa baba. Tapos, technology na lang ang tatakbo para malaman ang tunay na bilang ng boto ng mamamayan. Kaya po, si Marcos at Duterte, kalaban ng bayan, dapat sipain silang dalawa. Salamat po!